Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 5, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, resigned ICI Commissioner Rogelio Singson nananawagan sa Kongreso na ipasa na ang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa ICI. House Majority Leader Sandro Marcos sumarap sa pagdinig ng ICI. Kongresista humiling ng executive session. Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte tumangging humarap sa ICI. 2026 General Appropriations Bill o GAB aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Senado. Korte Suprema pinayagan na ang Office of the Solicitor General na kumatawan sa mga opisyal ng gobyerno laban sa mga kasong may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Manibela, magkakasa ng nationwide transport strike mula December 9 hanggang 11. Sa ating pong Metro News, LTO naglabas ng show cause order laban sa isang vlogger na gumamit ng peking plaka at lumabag sa batas trapiko. Sa atin namang Science and Technology News, kauna-unahang single-dose dengue vaccine na aprubahan sa Brazil. Lifestyle News, bagong renovated na painting at sculpture galleries ng Louvre Museum binuksan na. Music Trivia, kaarawan ngayon ang American singer na nagpasikat ng kantang Tutti Frutti at Good Golly Miss Molly. Sino siya? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang raccoon sa Amerika natagpo ang lasing na lasing at natutulog sa CR makaraang manloob sa isang liquor store. Ang ating po oras, 6:46 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nananawagan ng nagbitiw na commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na si dating DPWH Secretary Rogelio Singson sa Kongreso na ipasa na ang batas na magtatatag ng isang independent body na may sapat na kapangyarihan para imbestigahan ang mga anomalya sa infrastructure project. Ayon kay Singson, sa kasamaang palad, kulang sa budget ng ICI at kulang din anya ito sa kapangyarihan. Inihayag pa ni Singson na para silang itinapon sa giyera na walang dalang kinakailangang armas. Bunso dito nananawagan siya sa Senado at Kamara na ipasa ang Independent People's Commission o IPC o ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC upang mapuna ng kakulangan sa kasalukuyang komisyon. Mabas yung ICI 94, EO 94. Walang budget. Kumbaga, o lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Gusto mong huwag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a bold departure order. O ano nangyari? Nakaalis. I am appealing to members of Congress, both the House and the Senate, ipasa nyo na yung IPC, or Independent People's Commission at the Senate level, and the ICAIC, which is at the lower house version.
Samantala, kinumpirma naman ni Singson na ang lagay ng kanyang kalusugan ang naging dahilan ng kanyang pagbibitiw sa ICI. Sa kanyang edad na 77, sinabi ni Singson na hindi na kinakaya ng kanyang katawan ang stress na dulot ng trabaho sa ICI. Ito ang niyang unang pagkakataon na kinailangan niyang sumailalim sa maintenance medication. Because of the stress, my 77-year-old body cannot take it anymore. That's the other half of the situation. This is the first time in my life that I've been asked to take maintenance medication for heart, high BP, high cholesterol, high creatinine, name it, everything is red flag in my body. So I hope, and I wish that people will understand the reason for my resignation. I feel that I've done what I have to do for ICI, but I have to also answer to the needs of my family, family concerns, and my own personal life. Yan po ang tinig ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Samantala, tuloy ang pagsasabatas sa Independent People's Commission, solusyon sa pagbibitiw ng mga investigador ng ICI. Conde Batak sa detalye. Naniniwala si Senator Kiko Pangilinan na mas lalong naging mahalaga na maipasa sa lalong madaling panahon ang panukalang Independent People's Commission o IPC matapos ang pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Pangilinan, sponsor ng IPC bill dito sa Senado, matutugunan ng panukala ang ilang dahilan ng pagbibitiw ng mga investigador ng ICI na kasalukuyang nagsisiyasat sa mga katiwalian ng flood control projects. Kung may sasabatas, mabibigyan ayon ng kapangyarihan ng ICI na search and seizure, magpa-freeze ng mga assets, magpa-cite in contempt at mag-deputize sa NBI, PNP at iba pang investigative law enforcement entities para imbestigahan ang mga kaso ng katiwalian. Lalong naging mahalaga na maipasa itong IPC, Independent People's Commission, para matugunan yung ilang dahilan bakit nagbitiw. Halimbawa, sabi ni former Secretary Babes, kulang ang kapangyarihan, di ba? Pati daw ang printer, hiningi pang ma-donate. So obviously, they need more teeth. Obviously, kailangan nila ng mas malawak na kapangyarihan para magawa nila yung trabaho nila. Hindi biro yung hinaharap nilang mga issues, di ba? Dahil napaka-controversial ng kaso nito. Nauunawaan din ni Pangilinan kung bakit pinapayagan ng ICI na mag-executive session dayong dapat ay naka-live stream o bukas sa publiko ang investigasyon. Ito anyay dahil sa walang matibay na kapangyarihan ng ICI na sasandigan para tutulan ang paghiling ng executive session ng mga ipinatatawag sa investigasyon. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. ICI mananatiling matatag kahit nagbitiw si dating DPWH Chief Rogelio Singson ayon po yan sa Malacanang. Narito naman ang report ni Chanel Salazar. Tiniyak ng Malacanang na mananatiling matatag ang Independent Commission for Infrastructure kahit magbitiw na si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi maapektuhan ang operasyon ng ICI dahil binubuo ito ng mga eksperto at mahuhusay na personalidad na tutok sa pagbusisi sa mga proyekto ng infrastruktura. Naniniwala ang Malacanang na ang ginagawang trabaho ng komisyon ay magpapatuloy at lalo pang titibay. Dagdag pa ng palasyo, may mga grupo umanong sinasadyang magpalaganap ng issue para pahinain ng ICI lalo na ang mga iniimbestigahan na nasasangkot sa aligasyon ng katiwalian. Sa ngayon wala pang tugon ng palasyo kung tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Singson. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar.
774 Balita Ngayon. Samantala, humarap kahapon sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si House Majority Leader Sandro Marcos. Gayunman, humiling ito ng closed-door executive session tulad ng mga naunang resource persons na humarap sa komisyon. Kinumpirma naman ni Congressman Sandro na kabilang sa mga tinalakay sa pagharap niya sa ICI ay ang mga paratang laban sa kanya ni dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Sa panayam matapos ang executive session, muling iginiit ni Congressman Sandro na walang katotohanan ng umano'y 50 billion pesos na budget insertion niya mula 2023 hanggang 2025. Inihayag naman ni Congressman Sandro na binigyan niya ng otoridad ng ICI na ilabas ang video ng kanyang testimonya kung naniniwala ang komisyon na walang impormasyong makakaapekto sa investigasyon. 774 Balita Ngayon. Tumanggi naman si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte na humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ukol sa maanumalyang flood control projects. Sa kanyang liham kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., tahasang sinabi ni Congressman Pulong na nilikha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICI para gamitin sa political propaganda at sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihiyag pa ng mambabatas na mas dapat agarang imbestigahan ng ICI si Pangulong Marcos, ang pamilya nito at si dating House Speaker Martin Romualdez na tinukoy ni dating Congressman Zaldico na pawang nasa likod ng budget insertions at kickback sa pondong nakalaan sa mga proyekto ng gobyerno. Gate pa ng Congressman Paulo, walang kapangyarihan o jurisdiksyon ng ICI sa mga miyembro ng Kongreso tulad niya dahil ito ay bahagi ng executive branch. Sinabi pa ng mambabatas na kahit hindi siya humarap sa pagdinig, ay may access naman ng ICI sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para makuha ang kailangan nitong impormasyon o mga dokumento patungkol sa flood control project sa Davao. 774 Balita Ngayon. Lumusot na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang 2026 General Appropriations Bill o GAB na abot sa 6.793 trillion pesos. Sa mga senador, tanging Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senador Joel Villanueva ang bumoto ng no sa katwirang nakapaloob pa rin sa national budget ang unprogrammed appropriations na nagamit umano noon para pondohan ang mga ghost flood control projects. Bago maipasa sa Senador sa second reading ang budget, ay sinubukan pa itong harangin ng oposisyon sa Senado. Hinahanap kasi ng minority bloc ang detalyadong amendment sa pambansang budget at kung paano mapopondohan ang mahalagang proyekto tulad ng Mindanao Railway, subalit summary lang ang ibinigay na kopya sa mga senador. Agad ding nag-adjourn ng sesyon kahapon bago mag-alas 6 ng hapon at muling babalik sa Martes, December 9. Sa Martes din, target na apurbahan sa ikatlo at huling pagbasa ang 2026 National Budget. 774 Balita Ngayon. Pinayagan na ng Korte Suprema ang re-entry ng official ng Office of the Solicitor General o OSG bilang counsel o tagapagtanggol na mga opisyal ng gobyerno. Ito ay may kaugnayan sa mga kasong kumukestyon sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute. Sa statement na inilabas ng Korte Suprema, nakasaad na kinatigan nito ang manifestation with entry of appearance na inihain ng OSG na nagbibigay daan para muling gampanan ng OSG ang tungkulin nito bilang abogado ng mga respondent sa kaso. Mahabatid na noong March 2025 ay nag-recuse si nooy Solicitor General Menardo Guevara sa petisyong habeas corpus na inihain ng mga anak ng dating Pangulo. Iginiit ng OSG ang kanilang matibay na posisyon na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas mula nang bawiin ng bansa ang pagiging kasapi nito sa Rome Statute noong 2019. Samantala, panibagong impeachment complaint posibleng ihain muli laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye po ay hatid ni Grace Mariano. Ayon kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, hindi pa lusot sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Sabi ni De Lima, malapit nang matapos ang 1-year bar rule ng paghahain ng impeachment complaint kay VP Sara, kaya may mga grupong naghahanda at nag-iisip na muli ng panibagong reklamo.
Di ni De Lima wala pang closure ang mga seryosong aligasyon laban kay VP Sara tulad ng questionabling paggastos nito ng confidential funds at iba pang batayan ng impeachment. Gipa ni De Lima nakalatag naman na ang mga ebidensya laban kay VP Duterte at nananatili ang panawagan na ito ay managot. Ibang grupo na ganun na ang plano, naghahanda na, nag-iisip na, nag-prepare na for possible filing of a new impeachment complaint. Because there are available materials. Nandyan pa rin yung mga tungkol sa confidential funds and other causes of action for impeachment. And there could be, or there may be other grounds that may be filed against the Vice President, other evidence against the Vice President. Kasi nga, one thing is clear, one thing is sure, and one thing is, we know that, na hindi pa siya lusok. Yan po si Representative Leila De Lima. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Magkakasa ng panibagong 3 araw na tigil pasada ang transport group na Manibela simula sa December 9 hanggang 11. Ito ay bilang protesta laban sa umano'y sobrang multa at mabagal na proseso ng mga dokumento ng gobyerno. Ayon kay Manibela Chairperson Marbal Buena, ipatutupad nationwide ang 3 araw na transport strike at posibleng pahabain pa kung kinakailangan. Inihayag ng Manibela ang pangamba sa patuloy na paghingi ng provisional authority sa mga driver at operator ng Unconsolidated Public Utility Vehicles o PUV. Samantala, ugnayan ng Pilipinas at Egypt mas pinagtibay. Kasunduan para sa Defense Corporation pinaplansya na. Angel Garcia sa report. Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay Egyptian Ambassador to the Philippines Nader Nabil Zaki Morcos sa courtesy call nito sa Department of National Defense kahapon December 4. Tinalakay ng 2 opisyal ang lalo pang pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at ng Egypt, lalo na matapos lumahok ng DND sa Egypt Defense Exhibition 2025 at ang planong paglagda sa Memorandum of Understanding para sa Defense Cooperation. Nagpasalamat naman si Teodoro sa pagkilala ng Egypt sa kahalagahan ng seguridad at kapakanan ng mga Pilipino sa Middle East at Africa, partikular ng mga seafarers sa dumadaan sa Red Sea. Kapwa rin nagpahayag ang 2 panig ng interes na tuklasin pa ang mas marami pang larangan ng kooperasyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, alas 7 na ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa social media personality na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos matapos kumalat ang video nito na nagpapakita ng ilang paglabag sa batas trapiko. Sa viral na video, makikitang minamaneho ni Mangusin ang kanyang sasakyan na may pekeng plaka, hindi nakasuot ang seatbelt at gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho. Ang mga paglabag na ito ay tinuturing na distracted driving at naglalagay sa panganib sa iba pang motorista. Kaugnay nito, inatasan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacaninaw si Mangusin na dumalo sa isasagawang hearing sa LTO Intelligence and Investigation Division sa East Avenue, Quezon City. Pinagsusumiti rin siya ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng mga kasong paglabag sa failure to attach authorized motor vehicle license plate, mandatory use of seatbelt, distracted driving, reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Foreign exchange rates. Narito naman po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 75 centavos. 68 pesos and 58 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 45 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 66 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos.
Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi December 4, 35, 24, 16, 26, 44 at 28. May papremyo naman ito na 35,274,192 pesos. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 31, 41, 3, 11, 12 at 29, kung saan naabot sa 27,190,231 pesos and 20 centavos ang jackpot prize. Wala namang nanalo sa nasabing mga bola. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Kauna-unahang single-dose dengue vaccine na aprobahan sa Brazil. Detalye po ihatid sa atin ni Rosemary Miranda. Inaprubahan ng mga otoridad ng Brazil ang kauna-unahang single-dose dengue vaccine na tinagurian bilang isang makasaysayang tagumpay sa gitna ng tumataas na mga kaso ng mosquito-borne disease sa buong mundo dahil sa pagtaas ng temperatura. Ang dengue na kilala sa matinding sintomas tulad ng trangkaso, pagod at pananakit ng katawan ay umabot sa record global levels noong nakaraang taon at inugnay ito ng mga researchers sa pagbabago ng klima. Dahil dito, pinaintulutan ng Health Regulatory Agency ng Brazil na Anvisa ang paggamit ng Butantan DV na binuo ng Butantan Institute sa Sao Paulo para sa mga taong may edad na 12 hanggang 59. Sa kasalukuyan, ang tanging bakuna sa dengue na magagamit sa buong mundo ay TAC-003 na nangangailangan ng 2 doses na ibinibigay sa pagitan ng 3 buwan ayon sa World Health Organization. Ang single dose na na-develop makalipas ang 8 taon na mga trial sa buong Brazil ay magbibigay daan para sa mas mabilis at mas simpleng mga kampanya sa pagbabakuna. Nagpapakita ang bagong bakuna ng 91.6% na mabisa laban sa malubhang dengue sa panahon ng mga clinical trial na nilahukan ng mahigit 16,000 voluntaryo. Samantala, sinabi ni Brazilian Health Minister Alexandre Padilla na nakipagkasundo sila sa Chinese company na WuXi Biologics para maghatid ng tinatayang 30 milyon doses ng bakuna sa ikalawang kalahating buwan ng 2026. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shate 4. Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, bagong renovated na painting at sculpture galleries ng Louvre Museum binuksan na. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Binuksan na sa publiko ang bagong renovated na Gallery of the Five Continents sa Louvre Museum, kung saan masisilayan ng mga Italian at Spanish painting noong 17th at 18th century. Nagtatampok ang gallery ng mga Spanish artworks kabilang ang mga gawa ng Baroque painter na si Bartolome Esteban Murillo. Idinisenyo ang Gallery of the Five Continents upang pasiglahin ang dialogo sa pagitan ng mga kultura, kung saan pinagsama-sama sa iisang gallery ang higit sa 200 mga sculptures at artifacts mula sa Africa, Amerika, Asia, Europe at Oceania. Kabilang sa mga dialogues na ito ay ang isang Rapa Nui Moai held sculpture mula sa Easter Island, na nakatayo sa harap ng isang pharaonic sarcophagus mula sa ancient Egypt. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, kaarawan ngayon ng American singer na nagpasikat ng kantang Tutti Frutti at Good Golly Miss Molly. Sino siya, alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny! Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, December 5, taong 1932, isinilang ang American singer, songwriter and pianist na si Richard Wayne Penniman na mas kilala ng lahat bilang si Little Richard. Nagsimula ang music career niya noong mid-1950s. Si Little Richard ay kilala bilang isa sa mga influential figure sa popular music and culture sa loob ng 7 dekada.
Kilala siya sa tawag na Architect of Rock and Roll bilang isa siya sa mga unang nagtaguyod ng rock and roll music. Naluklok si Little Richard sa Rock and Roll Hall of Fame noong 1986. Umanaw si Little Richard kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay sa Nashville, USA noong May 9, 2020. Sa edad na 87, bunsod ng karamdaman na may kaugnayan sa bone cancer. Ilan sa mga pinasikat na awitin ni Little Richard ay ang Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille at Good Golly Miss Molly. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang raccoon sa Amerika natagpo ang lasing na lasing at natutulog sa CR makaraang manloob sa isang liquor store. Alamin natin na detalye na balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning! Yes, good morning mga kanyusik. Happy Friday. Narito nating balita kakaiba ngayong araw na ito. Natagpo ang lasing na lasing at natutulog sa kubeta ang suspect sa panluloob sa isang liquor store sa Virginia, USA. Pero ang suspect hindi tao kundi isang raccoon. Ayon sa Hanover County Animal Protection, pinasok ng isang raccoon ang Ashland ABC store noong Thanksgiving holiday weekend. Makikita sa mga lumabas sa litrato ang aisle ng tindahan na puno ng basang na bote at ang raccoon na nakadapa malapit sa inidoro. Makaraan ng ilang oras ay nahimasmasan din ng raccoon at ligtas siyang ibinalik sa wild. Biro pa ng shelter sa post nito, walang natamong injury ang raccoon maliban na lamang sa hangover at maling desisyon sa buhay. Pati hayop na i-stress na, no? Nagmamakalasing na. Kaya yung iba sinasabi na pagka ang alak ay inilagay sa utak, nako, mahirap yan. Gulo. Anyway, ang alak okay lang yan basta you drink moderately. Alright? Mga kanyusig ang ating balitang kakaibang araw na ito ko si Doc Justin. Just out na go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan mga kanyusik, ito muna ang ating katanungan. Ngayong araw po ng Friday, ang ating pong topic na pag-uusapan at hihimay-himayin ngayong umaga, dapat bang ikaalarma ang pagkaunti ng ikinakasal, mapasimbahan man o huwes? At bakit? Para po sa mga gustong magbigay ng kanilang opinion sa ating pong topic ngayong araw po ng Friday, ito po ang ating text line 0929-321-8738. At maaari rin po kayong mag-iwan ng inyong komento sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, December 5, 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Counting the days before Christmas happiness, mayroon na lamang po tayong 20 days bago ang araw ng Pasko. This Christmas countdown is brought to you by Electron College of Technical Education. Sa Electron, trabaho ang maghahanap sa'yo. Ang ating po oras, 7:12 ng umaga.